Ladies and gentlemen, ito yung mga maaari mong gawin para mas mamahalin ka niya. Hello guys! So, ang topic natin for today, ito, mga tips para mas mapapamahal siya sa'yo. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. Number 6, alamin at unawain ang kanyang love language. Ang tao ay iba-iba ang pagpapakita, pagpaparanas ng pagmamahal. Yung iba ay sobrang napakatahimik. Akala mo, hindi ka mahal, pero huwag ka. Tahimik lang yan. Hindi lang yan nagsasalita, pero mahal na mahal ka niyan. Siguro hindi mo lang talaga abisado. Hindi mo alam ang love language niya. Kaya akala mo ay hindi ka mahal kasi hindi mo nakikita sa kanyang pananalita, sa kanyang mga gestures, yung ine-expect mo sa kanya. Kasi ikaw siguro ay ikaw yung tao na showy, na talagang ipinaparamdam mo, sinasabi mo yung nararamdaman mo sa kanya. Pero siya ay complete opposite. So yun ang dapat mong malaman. Pag mo agad-agad siyang husgahan na hindi ka mahal. Mahal ka niyan. Kasi nandyan na kayo eh. Hindi naman yan papatol sa iyo kung hindi ka mahal. Di ba? So, we just need to know his or her love language. Maaring sa ibang bagay, doon na niya na ipaparamdam yung pagmamahal niya. Maaring nagluluto siya, di ba? Naglalaba. Kung ano-anong mga ginagawa niya sa loob ng pamamahay niyo. Mga bagay na ginagawa niya dahil mahal ka niya. At sa mga ganong pamamaraan, doon niya na ipapakita, na ipaparamdam ang kanyang pagmamahal sa iyo. So, ayan po, ang number 6. Number 5, ito, yung iparanas mo. So, ito ay para na sa magkarelasyon, okay? Itong tinutukoy ko ay yung S. So, hindi talaga mawala ang ganitong usapin kapag ganito ang mga napapag-usapan. Lagi itong kasama para sa pagmamahalan ng bawat isa. So, since magkarelasyon na kayo, kasama lagi yan sa ginagawa ninyo. Talagang nagkakaroon kayo ng oras para iparanas ninyo yung pagmamahal niyo sa pamamagitan ng S. Okay? Kaya, dapat iparanas mo yung tunay na kaligayahan sa kapareha mo. Kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kung pagdating sa bagay na yan ay wala, zero, wala rin. Asan na yung pagmamahal ninyo? Paano nyo maramdaman ang pagmamahal na yan kung sa bagay na yan ay hindi nyo nakakamit yung kaligayahan na dapat nyong nararanasan, di ba? Dapat ginagawa nyong dalawa ang lahat ng kakayahan nyo para mapaligaya ang bawat isa. So, ayan po, ang number 5. Number 4, iwasan ang sobrang pagiging seloso at selosa. Ito talaga ang isa sa parang hindi maiwasan kapag meron naman talagang valid na reason para magselos, di ba? Pero kung yung mga pagsiselos mo ay dahil lang sa mga imahinasyon mo, dahil sa mga insecurities. Kumbaga, advance yung utak mo, yung isip mo ay gumagawa na ng mga eksena. Hindi pa nangyayari, pero meron ka ng nabuong kwento, meron ka ng nabuong conclusion, at yun na ang pinapanindigan mo, kaya nagseselos ka. Of course, siguro may dahilan ka, kaya ka nagseselos, maaring may history na hindi magandang pangyayari, kaya ganyan ang nararamdaman mo. Pero kapag yung mga pagseselos mo ay wala namang kakwenta-kwenta, minsan napakahirap kasi na puro na lang emotions ang pinapairal natin na mas nananaig pa yung nararamdaman natin kaysa yung rational na pag-iisip, di ba? Dapat nga ang utak ang nagko-control sa lahat, pati yung ating emotions, yung pagseselos natin, di ba? Kapag may valid reason, okay, go on. Pero mas maganda
nakausapin mo siya, diretsahin mo na lang kaysa bungangaan mo or awayin mo. Kasi pag ganun ang approach mo, sigurado na walang maaayos dyan, kundi mas lalo pa kayong mag-aaway. So ayan po, ang number 4. Number 3, sinusuportahan ka sa mga pangarap at mga interes mo. Sana ganito lahat ang karelasyon, di ba? Pero may iilan na kapag sila ang may trabaho, may karir, yung kapareha nila, ginagawa na nilang kasambahay, ginagawa na nilang katulong. So, nagiging literal na taong bahay, di ba? Madalas ganun eh. Hindi ko sinasabi na ang paggawa ng gawaing bahay ay katulong o kasambahay. Medyo nag-exaggerate ako doon. Pero kapag may pangarap ka, may gusto kang gawin sa buhay mo, at hindi ka pinapayagan ng karelasyon mo, hindi ka mahal ng tao na yan. Selfish yan. Kaya ayaw kanyang payagan dahil gusto kanyang kontrolin. Siyempre, limited yung galaw mo. Wala kang kakayahan na gumawa ng mga bagay-bagay kasi kung ano man yung resources mo, yun lang yung nakukuha mo sa partner mo. Kung ano yung ibinibigay lang sa iyo. So yung freedom mo is very limited talaga. Kaya kung ang partner mo ay talagang suportado ka sa lahat ng gusto mo, sa mga interest mo, kung gusto mong magtrabaho, ay pinupush ka niya. Tinutulungan ka para maabot mo yung mga ninanais mo. Ibig sabihin nun ay mahal na mahal ka niyan. Number 3. Number 2, ito yung pagiging mabait at maunawain. Kind or kindness. Yan ang isang trait na napakaganda. Universal na trait yan na sana lahat tayo ay ganoon. Di ba? Pero minsan, bihira ang may ganitong kaugalian, ang pagiging mabait. Madalas, mas pinipili natin yung nagiging salbahe. Di ba? Sa halip na gumawa tayong ng tama, pinipili pa natin yung mali. Di ba? So, kapag ganun na yung ginagawa mo, wala ka na sa kabaitan mo. So, literal na ikaw ay gumagawa ng kabulastugan. Okay? So, kapag ikaw ay mabait, sigurado na mas nakakaengganyo yan sa opposite sex. At kapag may karelasyon ka na, mas mapapamahal pa yan sa iyo kapag yan ang nakikita at napapansin niya sa iyo. Being kind at yung pagiging maunawain. Kailangan natin ang pag-unawa sa ating kapareha. Iniintindi natin kung ano man ang sinasabi, kung ano man yung hinaing, kung ano man yung pinanggagalingan ng kapareha natin ay naiintindihan natin, inuunawa natin. Madalas kasi ayaw nating makinig. Gusto natin na magalit tayo. Isumbat natin yung mga ginawang kapalpakan ng kapareha natin, di ba? Ganon tayo. Masyado tayong mabilis manghusga. Pero yung sarili natin mismo ay hindi rin natin naayos ng tama, di ba? So, mas mabilis tayong manghusga kaysa yung mangunawa. Pero kapag ikaw ay maunawain, naiintindihan mo yung kapareha mo, mas mapapamahal siya sa iyo. Number 2. So, number 1, ito yung pag-aayos at pag-aalaga sa sarili. So, mostly ang attraction ay nag-uumpisa yan sa physical na attraction. We need to improve. We need to change. Dapat nag-upgrade tayo sa ating sarili mismo para maka-attract tayo, makaengganyo tayo ng partner, ng magmamahal sa atin. Dapat ipakita mo na ikaw ay kaakit-akit sa kanyang paningin. So ano yung mga dapat mong baguhin or ayusin? Yung itsura mo. Kung ano ang nakikita ng mata. Dapat kapag nakita ka ng manliligaw mo or ng karelasyon mo, ay mas lalo siyang naaakit, mas lalo siyang nai-inlove dahil sa itsura mo. At syempre, andyan din yung pag-aayos mo sa sarili mo. Andyan na yung pananamit mo. Kung paano mo ayusin yung personal appearance mo. So, dapat nauuna
yung pag-aalaga at pag-aayos mo sa sarili mo. At mostly yan ay yung physical na nakikita ng mata. Real talk lang tayo. Kaya tayo na-attract sa isang tao dahil sa nakikita natin sa kanya. Yung ugali, yung attitude, yung character, malalaman mo na lang yan kapag matagal na kayong nagsasama. Number 1. So, ayan po ang mga maari mong gawin para mas mamahalin ka ng karelasyon mo, ng partner mo. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.